Ang pelikula natin ngayon ay isang horror at mystery film at pinamagatang Orphan na ipinalabas noong taong 2009. Ito ay tungkol sa isang pamilya na nag-ampon ng isang batang babae na maraming nakatagong misteryo sa pagkatao. Kaya sit back, enjoy, and relax love you. Simulan na natin. Ipinakita ang isang mag-asawa na naglalakad sa loob ng isang hospital at sila ay sina Kate at John. Mangganganak na si Kate kaya siya ay agad na isinakay sa isang wheelchair at habang siya ay itinutulak ng nurse ay bigla na lang siyang nagdudugo. Nagising na lamang siya sa operating room pero wala doon ang kanyang asawa at puro medical staff lang ang nandoon. Naguguluhan siya sa mga nangyayari, nang biglang sinabi ng nurse na ang kanyang baby ay patay na. Maya-maya ay nakapasok na sa loob si John at kinukuhanan niya ng video ang panganganak ni Kate na para bang walang kakaiba. Naipanganak na nga ni Kate ang baby at nang inabot ito ng nurse ay punong-puno ito ng dugo. Sumigaw si Kate at ilang sandali lang ay nagising na siya. Pumangon ito at nagtungo sa CR, tiningnan niya ang kanyang peklat sa tiyan at matapos nun ay uminom na ito ng gamot. Kinabukasan ay pumunta siya sa isang psychotherapist na si Dr. Browning. Naikwento nga nito ang tungkol sa kanyang panaginip. Sinabihan naman ito ng doktor na normal lang iyon dahil sa trauma ng pagkakamatay ng kanyang anak. Nagtaka naman si Kate kung tungkol ba talaga doon ang panaginip na iyon o dahil sa balak niyang magampon ng isang bata. Nung araw din na iyon ay sinundo niya ang kanyang anak na si Max sa eskwelahan, siya ay isang bingi. At nang makauwi na sila ipinakita si Kate na nagpapiano. Maya-maya ay nairita ito dahil sa ingay na nagagawa ni Max sa paghagis ng bola. Lumabas siya para pagsabihan ang anak at nakinig naman ito. Ilang saglit lang ay dumating na ang asawa niya at ang isa pa nilang anak na si Daniel. Pagkababa nila ng kotse ay nakipaglaro ang dalawa kay Max. Kinagabihan ay hinaga na ni Kate si Max sa kanyang higaan. Sinabihan ni Max ang kanyang ina na basahan siya nito ng isang kwento. Pumayag naman si Kate at kwinentuhan na niya ang kanyang anak. Bago matulog si Kate ay uminom ulit ito ng kanyang gamot at pumunta na sa higaan. Nag-uusap ang mag-asawa tungkol sa adoption at napagpasyahan na nga nila na itutuloy nila iyon. Makalipas ang ilang araw ay nakitang bumaba ang mag-asawa sa isang bahay ampunan. Sinalubong naman sila ng isang madre na si Sister Abigail at sinabihan sila na maaari silang mag-ikot-ikot sa loob. Nagpaiwan si Kate sa ibaba habang pinanonood ang mga batang babae na naglalaro, samantalang si John naman ay umakyat sa taas dahil sa naririnig nitong may kumakanta. Pagkapasok niya ng kwarto ay nakita niya ang isang bata na nagpipinta, siya ay si Esther. Kinausap ito ni John at nagkwento naman si Esther tungkol sa isang kwento tungkol sa kanyang ipinipinta. Maya-maya ay dumating na sila Kate at Sister Abigail, ipinakilala ni John si Esther sa kanyang asawa at ang tatlo nga ay patuloy nang nag-usap-usap. Nagustuhan nila ang bata na si Esther at kinausap nila si Sister Abigail na aampunin nila ito. Sinabi naman nito na galing si Esther sa Russia at ang pamilya na nagdala sa kanya sa US ay namatay nang masunog ang bahay nito. Makalipas ang 3 linggo ay bumalik ang dalawa sa ampunan para sunduin si Esther upang iuwi na sa kanilang bahay. Habang sila ay nasa biyahe ay tinuruan ni Kate ang bata kung papaano mag-sign language. Pagkarating nila ng bahay ay agad silang sinalubong ni Max. Nagpakilala naman si Esther sa pamamagitan ng sign language kay Max. Naitanong ni Esther kung hindi ba talaga nakakarinig si Max. Sinagot naman ito at sinabing nakakarinig ito ng kaunti gamit ang hearing aid at nababasa din ito ang bukas ng bibig kapag nagsasalita ang isang tao. Pagkapasok nila sa loob ay naroon ang lola na si Barbara at si Daniel. Noong araw din na iyon ay binigyan nila si Esther ng mga regalo para sa pagdating nito sa kanila. Samantalang si Daniel ay tila nagseselos kay Esther lalo na nung niyakap ni Esther ang kanyang tatay para bigyan ito ng thank you hug. Isang gabi ay kumukulog at kumikidlat sa kanila, pinuntahan ni Esther ang kapatid nito na si Max. Ang mag-asawa naman ay nagtatalik nang biglang may kumatok sa pinto nila at pagbukas nito ay nandoon sila Max at Esther. Sinabi nito na kung maaari ay tatabi sila sa higaan dahil hindi sila makatulog dahil sa malakas na kulog at kidlat. Sumunod na araw ay nagmamadali na sila dahil papasok na sila sa eskwelahan. Maya-maya ay bumaba na si Esther at nakasuot ng bistayda. Sinabihan ito ni Kate kung yan ba talaga ang gusto niyang isuot sa pagpasok. Dahil natatakot ito na baka pagtawanan siya ng mga magiging kaklase niya. Sumagot naman si Esther na wala namang masama sa pagiging kakaiba. At pumayag na nga din si Kate na suotin iyon ni Esther. Nang nasa eskwelahan na sila ay ipinakilala si Esther ng kanilang guro nang may isang bata na ginawa siyang katawa-tawa sa loob ng klase. Tinitigan lamang ito ni Esther at pumunta na sa kanyang mauupuan. Pagka-uwi nila ipinakita na naglalaro ang dalawa sa ibabaw ng nagyayelong lawa. At nang makita ito ni Kate ay dali-dali itong tumakbo upang pag-alitan at sawayin ang dalawa na huwag maglalaro doon.
Sa kabilang banda ay naglalaro si Daniel ng isang paintball gun nang may dumapong isang ibon at naisipan nitong barilin ito. Maya-maya ay dumating si Esther at Max at nakita na nabaril nito ang ibon. Kumuha si Esther ng bato at ibinibigay ito kay Daniel para tuluyan ang ibon. Pero hindi ito kinuha ni Daniel kaya si Esther na ang pumukpok sa kawawang ibon. Naliligo si Esther nang pumasok si Kate sa loob ng kwarto nito upang kumuha ng mga labahan. Nang makita nito ang isang lumang Biblia, napansin ni Kate na may nakasipit na larawan kaya hinayla niya ito. Pinalik niya ito sa lagayan at umalis. Sa eskwelahan naman ay pinagtripan ni Daniel si Esther at itinulak nito ang mga hawak na libro ni Esther. Sakto namang nandoon ang batang nang bully sa kanya at kinuha ang isang libro at ayaw itong ibigay sa kanya. Nakalas iyon at nagkalat sa sahig. Maya-maya ay sinubukang hawakan ng bully ang choker ni Esther at agad na nagwala si Esther at nagtitipili. Sa loob ng bahay ay ipinakita na tinuturoan ni Kate si Esther na magpiano. Tinanong ni Kate kung anong nangyari sa eskwelahan pero ayon kay Esther ay huwag na nila itong pag-usapan pa. Maya-maya ay naitanong ni Esther si Kate tungkol sa baby nila na matay. Kwinento naman ni Kate ang nangyari at sinabing sinaboy nila ang abo ng baby nila sa halaman nilang rose. Matapos ang hapunan ay inakala ng mag-asawa na tulog na ang mga bata at doon nga ay nagtalik ito sa kusina nang biglang nakita nila si Esther. Kinabukasan ay kinausap ni Kate ang bata tungkol sa nakita nito at kinagulat nito nang marinig na alam na ni Esther ang mga bagay na ganon. Nag-usap ang mag-asawa at naisipan ni Kate na dalhin si Esther sa isang therapist pero hindi naman sumang-ayon ang asawa niya rito. Isang araw ay dinala ni John ang dalawang anak na babae sa park. Napansin ni Esther na may isang babae ang kumakausap kay John. Nakita rin ni Esther na dumating sa park ang batang nang bubuli sa kanya. Nagtago si Esther at habang ang batang bully naman ay pinagmamasdan ng paligid at bigla na lang nagpakita si Esther at itinulak ito dahilan upang mabali ang mga paa ng bata. Nakita ni Max ang ginawa ni Esther. Nang nasa hapagkainan na sila ay nag-uusap-usap sila tungkol sa nangyari pero pinagtakpan ni Max ang ginawa ni Esther at hindi sinabi ang totoo. Nasa grocery store si Kate at ang dalawa niyang anak nang tumawag si Sister Abigail at kinamusta si Esther. Tumayo si Kate pero tinanong ni Esther kay Max kung ano ang pinag-uusapan nila dahil sa nakakabasa nga ito ng bukas ng bibig. Nang makauwi na sila ay narinig ni Kate na tumutugtog ng piano si Esther at kinagulat niya ito dahil ang alam niya ay hindi ito marunong. Tinanong siya nito kung bakit nagsinungaling at sinagot ito na ginawa niya iyon para sa kanya. Maya-maya ay nagtalo ang mag-asawa tungkol sa pinapakita na ugali ni Esther. Natutuwa naman si Esther na naririnig niyang nag-aaway ang mag-asawa. Isang araw ay bumisita si Sister Abigail sa kanilang bahay. Kinausap nito ang dalawa at sinabing maaaring may problema ang bata. Sinabi niya na may mga nagawa si Esther at isa na doon ay ang masaktan niya ang ibang mga bata. Narinig ni Esther ang lahat ng pag-uusap nila at dali-daling pumunta sa kwarto ni Max. Sinabi niya na dapat siyang tulungan nito para hindi siya kunin ng madre. Inutusan ni Esther si Max na hanapin ang susi ng treehouse. Kumuha ng martilyo si Esther at nakita naman ni Max ang susi. Pagkabigay nito kay Esther ay binuksan nito ang isang bolt at kinuha ang baril doon at tinakot si Max. Umalis na ng bahay ang madre at ang dalawang bata naman ay nasa isang tulay at nag-aabang sa madre. Nang makita ni Esther na paparating na ang kotse ng madre ay tinulak niya si Max sa gitna ng daan. Nataranta si Sister Abigail, mabuti na lamang ay hindi niya nasagasaan ito. Agad siyang bumaba at kinamusta si Max pero bigla na lamang hinampas ang ulo nito ng martilyo. Inutusan niya si Max na tulungan siyang hilain ang madre. Matapos noon ay tinulak nila pababa ng tulay ang madre at tinuluyan ng patayin ni Esther ang madre. Nagpunta ang dalawa sa treehouse at doon itinago ni Esther ang damit niya at ang martilyo na ginamit niya para patayin ang madre. Nakita ni Daniel na galing ang dalawa sa treehouse. Napansin naman ni Esther na nakita sila ni Daniel. Kinagabihan ay binyantaan ni Esther si Daniel na huwag sasabihin sa kahit sino ang nakita nito. Kinabukasan ay dinala nila si Esther kay Dr. Browning at sinabi nito na normal lang ang bata at si Kate daw ang mayroong problema. Nang makauwi na sila ay nakatanggap si Kate ng tawag mula sa ampunan at sinabing hindi pa nakakabalik si Sister Abigail simula nung pumunta siya sa bahay nila. Nagsimulang maghanap ang pulis at nakita nila na nasa ilalim ng tulay ang bangkay ni Sister Abigail. Tinanong naman sila Kate kung may alam sila kung sino ang maaaring suspect pero hindi nila alam kung sino. Nagsimula na si Kate na mag-research para makakuha ng impormasyon tungkol sa mga kakaibang kinikilos ni Esther at sinabi naman niya ang kanyang nalaman kay John pero hindi niya ito pinansin. Naisipan ni Kate na kontakan ang ampunan sa Russia kung saan nagmula si Esther pero wala daw records doon si Esther.
Sa kabilang banda ay hinatid ni Kate ang mga bata sa eskwelahan at tinanong nito si Daniel at Max kung may ginawa bang kakaiba si Esther pero nagsinungaling ang dalawa dahil sa takot. Kinagabihan ay lumapit si Esther at sinabing may regalo. Ito para kay Kate, maya-maya ay pinakita nito ang mga bulaklak ng rose na galing sa halaman kung saan sinaboy ang abo ng anak nila. Agad na nagalit si Kate at hinawakan nito ng mahigpit ang kamay niya. Lumapit si John at sinabi na kasalanan niya iyon. Maya-maya ay nagpunta si Esther sa garahe at inipit niya ang kamay niya hanggang sa mabaalian siya ng buto. Pagkatapos ay pumunta na siya sa kwarto at tinawag nito si John at sinabing masakit pa rin ang kanyang kamay. Nang silipin niya ito ay nakita ni John na bali ito. Nang makauwi na sila galing sa hospital ay dumating si Kate at pinagsabihan niya si Kate dahil sa ginawa nito, sumagot naman ito na hindi mahigpit ang pagkakahawak niya. Lumabas siya para bumili ng wine, pagkatapos noon ay umuwi na siya at naisipan na huwag ituloy ang pag-inom at binuhos nga niya ang laman ng isang boteng wine sa lababo. Kinabukasan ay hinatid muli ni Kate ang mga anak niya sa eskwelahan. Lumabas na ng kotse si Daniel at bigla nalaglag ang mga libro nito kaya lumabas si Kate para tumulong. Bumaba na din ng sasakyan si Esther at pumunta sa harapan, tinanggal nito ang handbrake at nilagay sa neutral ang sasakyan dahilan upang yumandar ang sasakyan papaatras. Napansin Kate na umaandar na ang kotse at nagmamadali itong tumakbo para habulin, mabuti na lamang ay sa snow ito bumangga. Kinagabihan ay bumisita sa kanila si Dr. Browning at sinabi ni Kate na sigurado siyang nakastop ang sasakyan nung bumaba siya at dagdag pa nito na pinagtatakpan ni Max si Esther. Maya-maya ay nilabas ni John ang isa pang bote ng wine na nabili ni Kate. At sinabi na nga ng doktor na binigyan na siya nito ng slot para sa rehabilitation center. Paulit-ulit na sinabi ni Kate ang dahilan niya tungkol sa wine at sa aksidente pero hindi siya pinapaniwalaan ng dalawa. Sa kabilang banda naman ay binabantaan ni Esther si Max na babarilan niya ito kung magsusumbong siya. Maya-maya ay nagpunta si Daniel sa kwarto ni Max at doon ay nalaman nga niya ang mga ginawa ni Esther at nalaman din niya na nasa treehouse ang ebidensya ng ginawa ni Esther. Sinabi ni Daniel na kukunin niya iyon pero hindi nila alam na nakikinig sa pinto si Esther. Kinabukasan ay tinawagan ulit niya ang ampunan pero wala siyang nalaman tungkol sa pinagmulan ni Esther. Kaya naisipan nito na hanapin ang lumang Biblia na nakita niya dati. Nakita niya itong nakatago sa isang stuffed toy at nang buksan niya ito ay nakakita siya ng maraming punit na larawan ng mga lalaki. Nakita din niya ang salitang CERN Institute sa may likuran at nag-research siya tungkol dito. Agad niyang tinawagan ang numero na nakalagay doon at napag-alaman niyang hindi bahay ampunan iyon kundi isang mental hospital. Sa kabilang banda ay nagpunta na nga si Daniel sa treehouse para kunin ang ebidensya pero pagkapasok niya rito ay wala na ito. Maya-maya ay lumabas si Esther at pinakita ang hinahanap ni Daniel at sinunog ito. Nilock niya ang pinto ng treehouse at iniwan sa loob si Daniel. Nakalabas si Daniel pero kumakalat na ang sunog hanggang sa nakakapit na lamang siya sa isang kahoy. Napansin ni Kate na nasusunog ang treehouse kaya nagmadali itong tumakbo papunta doon. Nalaglag si Daniel at hindi makagalaw. Tumampot si Esther ng bato para ihampas ito sa ulo ni Daniel pero tinulak siya ni Max. Ilang saglit lang ay dumating na si Kate. Dinala sa hospital si Daniel at maya-maya ay lumabas ang doktor at sinabing nagkaroon ito ng neck injury. Nagtalo muli ang mag-asawa, sinabi ni Kate ang kanyang mga nalaman pero ayaw pa rin maniwala ni John. Samantala ay nagpaalam si Esther na bibili ng maiinom, naisipan sundan ito ni Max. Pero pagkarating niya sa vending machine ay wala doon si Esther. Pinakita na sinusubukang patayin ni si Daniel gamit ang unan. Tumakbo si Max papunta sa kanyang nanay at pilit hinihila papunta sa kwarto ni Daniel. Maya-maya ay nagkagulo dahil nawala ang heartbeat ni Daniel, mabuti na lamang ay nailigtas siya ng mga doktor. Nagmamadaling pumunta si Kate kay Esther at sinampal ito. Inawakan siya ng mga nurse at tinurukan ng pampatulog dahilan para hindi niya masagot ang isang importanteng tawag. Pagkagising ni Kate ay sinabihan nito ang asawa na huwag palapitin si Esther kay Max. At nakauwi na nga ng bahay sila John, Max at Esther. Bumaba si John sa sala at ininom ang bote ng wine. Samantalang si Esther ay nag-ayos ng sarili na para bang matanda na ito at maya-maya ay bumaba na din ito at kinausap si John. Nagsimula si Esther na halikan sa pisngi si John ng paulit-ulit hanggang sa sawayin na siya nito. Nag-explain ito na hindi niya mahal si Esther tulad ng pagmamahal niya kay Kate. Pinagsabihan niya ito na pumunta na ito sa kanyang kwarto pero sumagot si Esther na wag siyang kausapin na parang bata. At doon nga ay nasabi ni John na tatawagan niya ang ampunan para ibalik siya doon. Agad na nagpunta si Esther sa kwarto at umiyak. Samantalang si Kate naman ay nasagot na ang tawag mula sa isang doktor sa CERN Institute. Sinabi nito na kilala niya si Esther at dagdag pa niya ay kailangang lumayo ang pamilya nito kay Esther at tumawag ng mga pulis.
Sinabi pa nito na hindi talaga bata si Esther dahil siya ay may sakit na hormone disorder dahilan upang magmukha siyang bata at siya ay pinanganak noong 1976. Si Esther din ang isa sa pinaka-violent doon at kapag kumakawala siya sa mga tali sa kanya ay nasusugatan ang mga kamay nito at leeg. Dagdag pa ng doktor ay nakapatay na ito ng hindi bababa sa 7 tao. Dahil doon ay nagmamadali siyang tumakbo pa uwi sa kanila. Si Esther naman ay galit na galit at pinaghahadyas ang mga gamit sa kwarto niya. Maya-maya ay pumasok sa loob ng kwarto si John pero wala na si Esther doon. Nang papalabas na siya ay may napansin siya sa pader at nang buksan niya ang ilaw ng aquarium ay nakita niya ang mga painting ni Esther. Nagmamadaling magmaneho si Kate at tumatawag kay John para balaan sila, pero biglang namatay ang kuryente. Hindi na matawagan ni Kate ang asawa kaya naisipan na lamang tawagan ang mga pulis. Kumuha ng flashlight si John para ayusin ang kuryente pero bigla na lamang siyang sinaksak sa likod ni Esther. Galit na pinagsasaksak ni Esther si John hanggang sa ito ay mamatay. Napansin nito na nakita ni Max ang lahat ng pangyayari kaya hinabol niya ito. Agad naman nagtago si Max, ilang saglit lang ay nakarating na si Kate sa bahay at agad na umakyat ng hagdan. Nakita niya ang bangkay ni John at na-realize niya na nasa panganib si Max kaya agad itong tumakbo sa kwarto nito. Inalugog niya ang kwarto at napunta siya sa CR nang biglang binaril siya ni Esther. Nagtago si Kate sa labas ng bahay, buti na lamang ay hindi siya nakita nito. Nasanggi ni Max ang isang paso habang naghahanap ito ng matataguan, narinig naman ni Esther ang tunog na iyon kaya nagmadali siyang pumunta doon. Napansin ni Esther na nasa bubong si Kate kaya binaril niya ulit ito. Nakita niya si Max na tumatakbo kaya pinagbabaril niya ito, buti na lang at hindi ito tumama. Pinasag ni Kate ang glass roof dahilan para malaglag siya at madaganan si Esther. Ginising ni Max ang kanyang ina at matapos nun ay kinuha ni Kate ang baril na hawak ni Esther. Karga-karga ni Kate si Max habang naglalakad papalayo sa bahay. Narinig nila ang sirena ng mga pulis at pagkarating doon ng mga pulis ay bangkay na lang ni John ang nadatnan nila. Biglang lumabas si Esther sa likuran nila at may daladalang kutsilyo. Gumulong ang dalawa sa nagyelong lawa at doon sila naglaban. Naisipan ni Max na barilin si Esther para maligtas ang ina pero sa yelo tumama ang bala. Nabitak ito ay nalaglag ang dalawa sa lawa. Nagawang makaahon ni Kate sa lawa at maya-maya ay kumapit sa paa niya si Esther na nagmamakaawang huwag siyang patayin. Pero sinipa ni Kate ang mukha nito at lumubog na sa lawa ang katawan ni Esther. Agad na kinarga ni Kate si Max at nakita na sila ng mga pulis. Maraming salamat sa panonood.